Tiyak po ako na marami pong magtataas ng kilay sa video natin today, pero ang masasabi ko lamang po sa inyo, bahala po kayo sa buhay ninyo. Sa video po natin today, i-share ko po sa inyo yung sikat or siguro naririnig ninyo na scam dito sa South Korea. Sa video natin today, i-share ko po sa inyo kung paano po siya nangyayari. Kikwento ko po sa inyo para may idea kayo na may ganung scam pala, na possible pala na may scam ako in the future. Ang purpose ng video po na ito is para dun sa mga kababayan natin nandito sa South Korea or dun sa mga kababayan natin na nasa Pinas na nagnanais na pumunta ng South Korea para magtrabaho. Kasi usually ang target po nila is yung mga bagong dating, baguhan lang dito sa South Korea. Usually sila yung target. Kaya ginawa ko ang video na ito para sa inyo. Para mag-ingat po kayo dito sa South Korea. Paano ba nangyayari yon? Ano bang scam yon? Ito po yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng malaking utang sa bangko. Halimbawa, magkano ba ito? Mga 10 million or kaya 20 million won. Kung i-convert po natin yan sa peso, mga nasa kalahating milyon. O nagkakaroon sila ng utang sa bangko ng ganyang kalaki, pero hindi naman po nila napakinabangan yung pera. Ano ba nangyayari yon? At bakit ba pumapasok yung mga kababayan natin sa ganyan? Usually kasi, umutang sila sa bangko gamit yung ARC ni worker. Ang target po nila is yung mga baguhan na dumadating dito sa South Korea. Paano ginagawa? Tinutulungan po nila. Kumari problemado yung worker natin sa company dahil gusto nila magpa-release, etc. etc. May problema sa company or kaya may mga problema, tinutulungan po nila. After nilang tulong, o-offeran po sila na magandang investment daw. Tapos, mangungutang sa bangko, sila nang bahala magproseso. Pag na-approve yung utang sa bangko, ipapasok sa passbook sa bangko ni worker, tapos ipapadala mo sa kanila. Pero syempre, may pakinabang si worker. Sasabihin na, kapag na-approve ka, ibibigay mo sa akin yung pera, ang magiging interest ng pera mo is 3 million. Clear na bibigyan kita ng 3 million or kaya 2 million, mga 1 million, mga ganon. Yan po yung pinakabayad po sa kanila at papangakuan sila na po yung bahalang magbayad monthly. Wala kang po problemahin, basta ipasa mo lang sa akin yung pera na nakuha mo sa bangko, ipasa mo sa akin, bibigyan kita ng commission na isang baksakan na commission, 3 million, tas kami nang bahalang magbayad sa bangko monthly. So, syempre, itong si worker, maniniwala siya kasi siya yung tumulong sa kanya, di ba? So, hindi niya paghihinalaan. Anyway, yung biktima at yung nambiktima, parehas po silang Pilipino. Kababayan po natin sila. Kaya lang, sa umpisa, nagbabayad po sila, pero sa kalagitnaan na, delay na po, hindi na po sila nakakapagbayad sa bangko. Doon na po lumalabas yung problema ni worker kasi sisingilin na po sila ng bangko. Kapag hindi po sila nagbayad, makaka-receive po sila ng letter galing sa korte na kailangan i-automatic deduction na sa sahod nila, parang ganun, o ipiprease na po sa sahod nila. Kaya yung iba nating mga kababayan, nakakaawa. Marami na po ako nakausap. Yung iba, kesa magbayad sila monthly, kasi yung sahod na po nila yung kinukuha sa pagbayad dun sa loan sa bangko, sinasabi nila na yung iba, inuulam na lang daw nila is toyo at kape dahil yung sahod nila halos lahat napupunta sa utang nila sa bangko. Parang nagtatrabaho na lang sila para ipambayad dun sa bangko. Kaya nagsisiuwian na lang po sila. Yung iba nag-umuuwi na lang, hindi binabayaran. Kaya ang nakikinabang is yung kumuha ng pera. Naka-receive ka nga ng commission na 3 million, tapos yung monthly mo naman, kailangan mo siyang bayaran. Ang sabi po nila, yung utang na kinuha sa bangko is mga 2 years lang daw. Pero nung chinek po namin, mayroon pong umaabot ng 5 years. Ang haba. Pagkatapos, yung interest ng bangko, mataas po. Okay sana kung nangutang po sila sa bangko nang mababa lang yung interest. Kaya lang, syempre dahil sila yung nakinabang, sila yung naghanap ng bangko, wala na silang pakialam kung gaano kataas yung interest ng bangko na kinuha nila. May mga ganyang scam po. Ano po yung gagawin ninyo sa pag ganyan? Usually kasi kapag hindi ka na makabayad, hindi po pwedeng, hindi na lang ako magbabayad. Parang hindi naman ako yung nakinabang ng pera kaya hindi na lang ako magbabayad sa bangko. Wag nyo po yung gagawin. Kasi yung problema mo sa bangko, dahil ikaw yung na-receive mo naman yung pera na galing sa bangko, walang pakialam ang bangko kung na-scam ka o hindi.
Basta sila, pinadala nila yung pera, nagawa nila yung part nila, na nakuha mo yung inutang mo. So, obligasyon mo na bayaran yung bangko dahil ikaw naman talaga yung nakakuha ng pera. Ngayon, yung problema mo dun sa nang-scam sa'yo, ibang usapan na yon. Utang mo sa bangko, ikaw yung magbayad, tapos another na kaso, kailangan mong kasuhan yung nang-scam sa'yo. Kasuhan mo siya, siya yung habulin mo. So, kapag nasa process na po siya nasa kaso na po siya, hindi ko naman masasabi na 100% mababalik yung pera mo. Kasi dito sa South Korea, kahit kasuhan mo siya, kung wala na siyang pambayad at wala nang mahihita, wala nang makukuha dun sa account niya, imposible na mabalik sa iyo yung pera mo. Pero syempre, mas maganda na rin na ireklamo mo siya kaysa naman yung hindi mo siya ireklamo, 'di ba? Question, ma'am, paano kapag kunwari yung mga ari-arian niya is nasa Pilipinas? Yun po yung problema natin kasi ginawa yung scam dito sa Korea, yung mga ari-arian lamang niya dito sa South Korea, yung pwede mong makuha. So, ganun po. Kung sa tingin mo na itong tao na to is mayaman sa Pinas, at hindi ka naman sigurado kung mayaman dito sa Korea, mag-isip-isip ka na po dahil kapag nireklamo mo yan dito sa South Korea, yung ari-arian lamang niya dito sa Korea, yung pwede mong habulin. Yung mga pera niya sa Pinas, hindi pa pwede yung i-freeze ng korte dito sa South Korea. So sana mag-ingat-ingat po tayo.